Isipin mo na nasa loob ka ng isang horror house. Ay, ang bigat agad. 'Di ba? Madilim ang paligid, tapos nanlalamig yung mga kamay mo, pinalilibutan ka ng mga nakakatakot na halimaw. Yung isa, may hawak na kumikinang na espada at akmang pupugutan ka ng ulo. Nakakakilabot. Tapos yung isa naman, nakakatitig lang sa'yo, handa kang saksakin ng kutsilyo. Ano yung gagawin mo? Siyempre, ang normal na reaksyon natin bilang tao ay tumakbo. Oo, o kaya sumigaw, magmakaawa. Exactly. Pero sa eksenang ito, imbes na magpatalo ka sa kaba, sinalo mo yung patalim. Kinuha mo ito mula dun sa halimaw, binaliktad mo yung sitwasyon, at ikaw ngayon ang nanakot sa kanila. Wait, ikaw yung nanakot? Oo, tapos biglang nagbukas yung mga ilaw, nagtawanan yung mga tao sa paligid, at napagtanto ng mga halimaw na sila pala yung naging biktima ng sarili nilang pananakot. Grabe, napakagandang imahe niyan. Yung mismong sandali na binasag mo yung ilusyon ng takot, tapos nalaman mong ikaw pala yung may hawak ng kontrol sa sitwasyon mulat sapol. Correct. Kumbaga, isa itong matinding psychological shift. At iyan mismo yung konseptong hihimayin natin ngayon sa ating masusing talakayan na inihanda namin para sa'yo. Titingnan natin yung isang napakakaiba at aaminin ko, medyo nakakabaliw na serye ng mga dokumento. Mga manifesto at audio transcripts, di ba? Oo, mula pa nung Mayo ng taong 2026. At yung sentro ng lahat ng ito, isang Pilipinong nagngangalang Narciso Ulalo. Yung faith healer? Yes, isang faith healer na nagpapakinala bilang unang kasangkapan na pinili daw ng Diyos. Pero teka, bago tayo lumalim, gusto kong ilatag agad yung ating ground rules para sa pagsusuri natin ngayon. Sige, ano yun? Ang layunin natin dito ay hindi para maging hurado. Hindi natin papatunayan o pabubulaanan kung totoo ba yung mga milagro niya o yung kanyang mga kakayahan. Labas tayo dyan. Tama. Ang gagawin lang natin ay magsisilbing objetibong lente. Titingnan natin yung mga materyales na ito, yung mga social media posts niya, mga transcript ng kanyang mga pulong para maintindihan kung paano niyang ginagamit yung mga panaginip. At yung tinatawag na radikal na pagbubunyag ng sikreto, di ba? Exactly. Kung paano niya ito ginagamit para manipulahin o palayain ang dalawa sa pinakamalakas na emosyon nating mga tao, yung takot at pananampalataya. Kaya bakit mo ba ito kailangang pakinggan ngayon? Kasi kapag inalis mo yung ibabaw na layer ng kababalahan at espiritualidad, yung mga dokumentong ito, naglalaman sila ng isang napakalalim na pagsusuri. Tungkol saan? Tungkol sa kung paano natin nililikha yung sarili natin mga multo sa pang-araw-araw na buhay. Tuturuan tayo nitong magtanong kung paano natin hinaharap yung sarili natin mga problema. Ang ganda niyan! Kaya simulan na natin. Bale, ayon sa kanyang manifesto, itong si Narciso Olalo ay hindi lang daw basta nanghangamot. Binigyan daw siya ng Diyos ng isang eksklusibong kakayahan na tinatawag niyang power of mind. At kapag sinabi niyang power of mind, hindi ito yung typical na mind reading na nakikita natin sa mga magic show, Hindi, parang cold reading lang yan. Hindi Hindi siya yung tipong nanguhula lang based sa body language mo. Sa framework ni Olalo, yung power of mind ay yung purong kakayahang makita yung buong kwento ng buhay ng isang pasyente sa sandaling magkausap sila. As in buong buhay? Buong buhay. Sinasabi niyang nakikita niya yung hinaharap at yung mas mabigat, nakikita niya yung bawat kasalanang nagawa ng taong yon. Grabe. Higit pa rito, kaya rin daw niyang makita maging yung mga kasalanan ng mga taong matagal nang patay. Kumbaga, ito ay isang uri ng absolute knowledge. Sobrang bigat nun. Kung iisipin mo, para siyang isang supernatural na detective, tapos spiritual lie detector sa isang katawahan. Literal na wala ka maitatago sa kanya. Oo, hubad yung buong pagkatao mo. Pero ang nakakagulat dito, sa kabila ng ganitong klaseng kapangyarihan na madali sanang pagkakitaan ng milyon-milyon, di ba? Meron siyang napakahigpit na rule. Yung tungkol sa bayad. Oo, ang pagpapagaling niya ay absolutely free. Walang bayad. Wala kahit isang sentimo. Malinaw raw yung mensahe sa kanya mula sa itaas na siya ay isa lamang kasangkapan o instrumento. Pero ang Diyos ang totoong nagpapagaling. Eksakto.
At ang paggaling na ito, may kondisyon. Nakadepende ito ng buong buo sa tindi ng pananampalataya ng pasyente sa kanya bilang instrumento at kay Jesus Christ. At nakakabit din dyan yung 3 utos na kailangang sundin ng mga lumalapit sa kanya, di ba? Oo, ano-ano nga ulit yun? Bale una, magsisi sa mga kasalanan. Pangalawa, baguhin ang buhay bilang isang Kristiyano. At pangatlo, magkaroon ng malaking pananampalataya. Napakasimple pero ang hirap gawin. Oo nga eh. Kaya dito natin makikita na ang proseso niya ay hindi talaga pisikal na panggagamot, kundi moral at espiritual na paglilinis. Pero teka, dito ko gustong mag-pause at pigain itong konseptong ito. Nakita natin doon sa mga transcripts kung paano niya ginagamit itong power of mind niya. Literal niyang inaalam at inuungkat yung mga kasalanan ng pasyente. Oo, in public paminsan. Diba? Kaya ang tanong ko, paano ba nagiging sandata yung pag-ungkat sa madilim na nakaraan para mapilitang lumakas ang pananampalataya ng isang tao? Bakit kailangang dumaan sa ganitong kabrutal na proseso ng paglantad? Isang magandang punto yan. Kung titingnan natin yung mekanismo ng tao pagdating sa paniniwala, likas kasi sa atin ang magduda eh. Skeptical tayo. Oo, skeptical tayo, lalo na kapag may nag-aalok ng himala. Kaya para kay Olalo, yung kaalaman ay yung pinakamatatalas niyang kapangyarihan. Pambasag ng duda. Eksakto. Ang pagpapakita niya ng mga imposibleng malaman ng ibang tao, yung mga sekretong ikaw lang talaga ang nakakaalam sa buong buhay mo, yun yung mekanismo niya para basagin yung pader ng pagdududa na yon. Makes sense. Kasi isipin mo, kapag may humarap sa'yo tapos sinabi yung pinakamalalim mong sekreto nang walang paligoy-ligoy, guguho lahat ng lohika mo eh. Mapapanganga ka na lang talaga. Tinatawag niyang kumpletong pagtitiwala. Wala ka ng ibang choice kundi maniwala. Dahil alam mong, higit pa sa normal yung kaharap mo. Wow! Literal na binawasak niya muna yung ego at depensa mo bago kanya buuin ulit. At itong ideyang ito ng pagbasag sa mga ilusyon at pagharap sa matitinding emosyon, napakaklaro nito doon sa isang partikular na detalye na binanggit ko kanina sa intro. Yung kwento ng horror house. Oo, hindi lang yun imbento para sa simula ng talakayan natin ha. Galing yun mismo sa isang Facebook post niya noong May 8, 2026. Oo, nabasa ko yon. Ikinuwento niya ng detalyado yung isang kakaibang panaginip. Nakita raw siya ng 3 napakapangit na babae na may malalaking mata at tiyan. Talagang dinetalyado niya yung hitsura. At ang bawat isa sa mga babaeng ito ay may bitbit na banta. Oo, anong ginawa nung una? Kinang na samurai at gusto siyang pugutan ng ulo. Tapos yung pangatlo? Yung ikatlo ay literal na bumato ng kutsilyo sa kanya. Kumbaga, itong mga elementong ito ay klasikong representasyon ng mga banta sa ating kaligtasan, pisikal na pananakit, at panganib sa guhay. Pero dito, nag-iba yung takbo ng kwento eh. Kasi hindi siya nagpanik, hindi siya nag-alala. Anong ginawa niya? Sinalo niya ng mabilisan yung kutsilyong ibinato sa kanya. Tapos binaligtad niya yung sitwasyon. Umakto siyang hinihiwa niya yung leeg ng isa sa mga babae hanggang sa tumakbo silang 3 palabas na nagsisigawan. Wow! Parang action star! Di ba? Tapos sinabi niya sa kanila habang nagtatawanan yung mga tao sa paligid at bukas sa mga ilaw na binaligtad niya yung pangyayari. Siya na daw ngayon yung gumagawa ng horror at sila na yung mga customer. Parang eksena sa isang pelikula. Totoo. At ang mas maganda rito ay yung naging interpretasyon niya sa panaginip na ito. Makikita natin ito doon sa transcript ng kanyang Zoom meeting noong May 10. Anong sinabi niya doon? Nilinawan niya na hindi lang ito basta panaginip ng kababalagan. Ito daw ay isang direktang mensahe mula sa Diyos tungkol sa anatomy ng takot nating mga tao. Paanong anatomy ng takot? Ang mensahe is, ang mga tao daw ay literal na nagtuturo sa kanilang sarili na matakot sa mga bagay na wala naman talaga doon. Parang pumasok ka sa isang horror house na alam mong gawa-gawa lang yung mga multo pero pinipili mo pa rin nakabahan. Oo nga. Kasi nagbayad ka para matakot eh. Correct. Sinasabi niyang pinoproblema ng mga tao yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Yung tinatawag nating anticipatory anxiety. Tapos ibinidapan niya sa meeting na yon na ang konseptong ito ay ini-apply niya sa totoong buhay? Paano niya in-apply?
Ikinuwento niya na hindi lang siya walang takot sa panaginip kahit daw sa wakwak o sa mga kaluluwa sa sementeryo na iniiwasan ng karamihan sa atin, hindi siya natatakot doon. Ibang klase. May kinuwento pa nga siya na may literal na tumutok sa kanya ng baril sa mismong harap ng bahay niya. At imbes na manginig sa takot, hinarap niya ito, kinontrol yung sitwasyon, at napauwi niya yung mga nagbanta sa kanya na parang walang nangyari. Ang tapang nga, kapag hinimay natin yung metapora ng horror house na ito, makikita natin na isa itong napakaakmang representasyon ng human anxiety. Paanong naging akmak? Kasi karamihan sa atin, gumagawa tayo ng mga senaryo sa isip natin, parang paano kung mawalan ako ng trabaho, o kaya paano kung magkasakit ako. O yung mga what if sa buhay. 'Di ba? Ang reaksyon ni Oldalo yung hinhin pag-iwas at direktang pagharap sa halimaw na walang pag-aalinlangan ay isang matinding halimbawa ng psikolohikal na pagtanggap sa kasalukuyan. So, face your fears talaga. Oo, imbes na tumakbo palayo sa takot o magalala sa hinaharap, humaharap. Kasi kapag hinarap mo yung takot, nawawalan ito ng kapangyarihan sa'yo. Kumbaga, tayo mismo yung bumibili ng ticket para makapasok sa sarili nating mental horror house. Tayo yung nagdidesenyo ng mga halimaw, tayo yung nagpapatay ng ilaw sa utak natin, tapos tayo rin yung sisigaw sa takot. Tayong nagpapahirap sa sarili natin. Napakahusay na paraan para ipaliwanag kung bakit tayo laging stressed. Pero ang malaking tanong ko rito, kung tayo mismong mga tao ang nagtuturo sa sarili nating matakot, paano natin mapapatay yung mga ilaw ng takot na ito na tayo rin mismo yung nag-imbento? Ano yung solusyon niya? Dito tayo papasok sa mas radikal at siguradong kontrobersyal na bahagi ng kanyang mga turo. Ayon sa kanya, ang unang hakbang para makalaya sa takot ay ang pag-unawa kung sino at ano ang nagtutulak sa atin na matakot. Sino daw yung nagtutulak? Nakaturo yung daliri niya sa isang malaking institusyon. Matapang niyang ideklara na ang mga tradisyonal na relihiyon, partikular yung mga pari at pastor, ay itinuturo daw sa mga tao na matakot upang patuloy silang kumapit sa simbahan. Grabe yun. Literal na direktang atake yun sa otoridad ng mga malalaking relihiyon. Ganap. Ayon kay Olalo, ginagamit daw ng mga institusyon ng ito yung banta ng impyerno o yung pagkawala ng biyaya para kontrolin ng tao. Para lagi tayong nakadepende sa kanila. Tama. Kaya para patunayan na wala siyang kinatatakutan at para basagin itong sistemang ito ng takot, ginagamit niya yung isang pamamaraan na tatawagin nating radical vulnerability o radikal na pagbubunyag ng katotohanan. At kapag sinabing radikal, walang halong biro. Literal na radikal ito ha. As in, wala siyang filter. Oo, hindi siya namimili ng sasabihin. Ibahagi ko lang yung isang detalyadong halimbawa mula sa transcript na talagang napanganga ako nung binabasa ko. May kwento doon tungkol sa isang madre na nagpagamot sa kanya. Ito yung isa sa pinaka-shocking na part. Isipin mo yung eksena, maraming tao sa paligid, andun yung madre humihingi ng tulong. Bigla na lang ibinunyag ni Olalo ng diretsyahan at sa harap ng lahat na itong madring ito ay mayroong itinatagong reasyon sa isang pari sa loob ng 35 taon. Isang lihim na dinala niya ng higit sa 3 dekada. Oo, 35 taon. At umiyak daw ng humagulgol yung madre dahil wala talagang nakakaalam nito. Kahit yung sarili niyang kapatid na nurse na kasama niya doon, walang kamalay-malay. Ang bigat dalhin nun. Kaya nga at bakit niya ginawa iyon? Ginawa raw ito ni Olalo para buin ang paniniwala at basagin yung kasinungalingang bitbit ng madre. At yung resulta doon sa dokumento, matapos umamin at umiyak, nakalakad daw ulit yung madre na dati ay hindi makalakad. Parang nawala yung bigat na nagpapabagsak sa kanya, pisikal? At hindi lang iyon, yung nag-iisang kaso. May isa pa siyang pasyente na kinailangan namang umamin muli sa harap ng maraming tao na mayroon pala siyang pinaampon na anak na matagal na niyang inilihim sa mundo. Nakikita mo, ito yung puso ng kanyang konsepto ng kaligtasan. Wala kang maitago. Ang radikal na pamamaraan na ito ay nagsasabi na ang pisikal at espiritual na sakit natin, nag-uugat yun sa mga nililihim nating kasalanan at kasinungalingan. So the truth will set you free. Literal. Oo, kailangan mong hubarin ng lahat ng iyong sekreto, kailangan mong ilantad yung buo mong pagkatao ng walang proteksyon, ng walang pader. Para kay Olalo,
hanggat may tinatago ka, nakakulong ka pa rin dun sa loob ng horror house. Makes sense. Ang pagbubunyag sa publiko, gaano man ito kasakit o nakakahiya, iyon yung tanging paraan para makapasok ang tunay na kagalingan at mapalaya ang tao. Okay, teka lang. Dito ako magkakaroon ng malaking problema sa pamamaraan niya. And gusto kong pagtalo na natin ito saglit. Sige, go. Kinokondena ni Ulalo yung mga pare at pastor dahil nagbebenta raw sila ng takot. Tama. Gusto niyang alisin yung takot. Pero hindi ba yung banta na malalaman lang buong mundo ang pinakamadilim mong sekreto ay ang pinaka nakakatakot na horror house sa lahat? Isang malaking takot yon. 'Di ba? Para sa karamihan ng tao, mas nakakatakot pa yatang malaman ng pamilya nila yung sekreto nila kaysa makakita ng multo eh. Hindi ba't yung estilo niya ay isa ring forma ng matinding pananakot at pamahostage ng kaluluwa? Bakit hindi siya hypocrite dito? Maganda yung pushback mo na yan at yan eksakto yung paradox o kabalintunaan na bumabalintunan doon sa pilosopiya niya. Kasi sa unang tingin, mukha nga itong spiritual blackmail. Parang tinatakot ka rin eh. Oo, kasi inilalagay niya yung isang tao sa pinaka nakakahiyang sitwasyon na posible. Pero tingnan natin mula sa framework ng logic niya, ang layunin ng paglalantad ay hindi para parusahan ka, kundi para patunayan sa'yo na ang takot sa kahiyaan ay isa ring ilusyon. Ilusyon pa rin. Paano naging ilusyon yung totoong kahiyaan? Dahil sa sandaling malantad yung pinakamalaking sikreto mo sa buong mundo, tapos makita mong hindi nagunaw ang mundo, makita mong buhay ka pa rin, at higit sa lahat, tinatanggap at pinapag-aling ka pa rin sa kabila ng lahat ng dumi mo, doon nawawasak ng tuluyan ang kontrol ng ego mo. Binabasag yung pride. Pinapatay niya yung takot mo sa opinyon ng ibang tao. Yes, ito ay isang brutal na proseso, pero sa pananaw niya, ang panandaliang hiya ay mas mabuti kaysa panghabang buhay na pagkabulok dun sa loob ng isang lihim. Ito ay tough love sa pinaka-ekstremong level nito. Grabe ang bigat ng konseptong yan. Wasakin mo yung sarili mong imahe para makita mo kung ano talaga yung totoo. Totoo. At nakakatuwa kasi itong radikal na pagiging totoo niya at kawalan ng takot, hindi lang ito nakukulong sa personal na kasalanan ng mga pasyente. Lumalampas ito hanggang sa usapin ng pera at politika. Oo, napunta pa dyan. Base sa mga transcript, napakatapang din ng pananaw niya tungkol sa kayamanan, ang paulit-ulit na tema. Ang pera daw ay nagdadala sa tao sa impyerno. Wait lang, sabi mo natin para maging malinaw sa mga nakikinig sa atin, hindi tayo kumukuha ng anumang panig dito. Oo, definitely. Inuulat lang natin ng objektibo yung matatapang na pahayag doon sa mismong source natin. Clear tayo dyan. Bale, nabanggit niya na yung mga tiwaling opisyalis sa Pilipinas, tinukoy niya pa nga yung mga senador, congressman, at ang presidente, na dahil daw sa walang habas na paggamkam ng pera ng bayan, siguradong sa impyerno daw yung bagsak ng mga ito. Wala raw kasing kabusugan ng kanilang pagiging gahaman. At alam mo, hindi lang siya natapos sa pagbatikos ibinahagi pa niya sa isang meeting na plano niyang tanungin mismo ang Diyos kung saan partikular na ilalagay sa impyerno si Marcos at yung mga congressman. Bakit daw tatanungin? At ang nakakatawang dahilan niya, para lang daw may mapag-usapan. Seryoso ba siya doon? Oo, ipinapakita ng mga pahayag na ito yung kanyang tahasang pagkasuklam sa pag-ibig sa kapangyarihan at material na yaman. Para sa kanya, ang korupsyon ay manifestasyon din ng takot. Takot mawala ng pera. Eksakto. Takot na mawala ng pera na nauuwi sa walang katapusang pag-iipon o pag-hoard kahit galing nasa nakaw. Speaking of hoarding, dito pumapasok yung isa sa pinaka-bizarre at pinaka-interesanting detalye sa lahat ng materyales na binasa natin. Ikinuwento niya ng kasyual na pumupunta siya sa kasino. Oo, kasino talaga Isipin mo, isang faith healer na naglalaro sa kasino. Inilalaban daw niya yung pera niya doon at nakukuha pa nga niya minsan yung mga grand prize. Pero, may catch, di ba? Oo, may catch. Napakahigpit ng personal na patakaran niya na dapat laging manatiling zero balance ang bank account niya bago siya ulit sumweldo. Kung lumampas daw sa 4,000 yung pera niya, agad-agad niyang ibibigay ito sa iba o gagastusin para maubos. Bakit daw kailangang ubusin? Dahil malinaw sa kanya na hindi niloob ng Diyos na yumaman siya sa ganitong paraan. Sabi pa nga niya, kung gusto ng Diyos na maging bilyonaryo siya, madali siyang manalo sa loto, pero hindi yun yung layunin ng buhay niya. Ang
Magaling! Kasi yung kwento niya sa kasino ay isang napaka-perpektong test case ng kanyang filosofiya. Bumabalik ito doon sa konsepto natin ng detachment o yung pagbitiw. Paanong test case? Isipin mo yung kasino bilang isa na namang horror house o kayang lugar ng tukso na dinisenyo para bignayin ng tao at gatasan yung kasakiman natin. Pumapasok siya ron, naglalaro, nananalo ng malaki pero kusang ibinabalik sa zero yung sarili niyang yaman. Pinapatunayan niya na hindi siya kontrolado ng pera. Ang hindi nagpapakontrol dito. Ito ay isang demonstrasyon ng kanyang buong-buong pagtitiwala na bukas may darating ulit na probisyon para sa kanya. Hindi siya nag-iipon dahil ang pag-ipon daw ay indikasyon ng takot sa kinabukasan. Wow! Lahat ng aspeto ng buhay niya mula sa pagpapagaling, doon sa pagbunyag ng sekreto ng madre, sa pagharap sa mga nakabaril sa kanya, hanggang sa paglalaro sa kasino ng walang itinatabing pera. Lahat ito ay umiikot sa isang nag-iisang core principle. Patay ng takot. Patayin ang takot sa pamamagitan ng pagharap sa katotohanan ng walang filter. Kaya kung susumahin natin ang lahat ng ito, nakita natin yung filosofiya ng isang tao na naniniwalang siya ay direktang konektado sa itaas. At nagbibigay ng matinding mensahe para sa atin. Oo, itinuturo niya na yung takot, yung mga multo natin sa gabi, yung mga alalahanin natin sa bukas, lahat yan ay ilusyon na ginagawa natin sa sarili natin. Naniniwala siya na maaaring ginagamit ng mga institutions yung takot na ito para kontrolin tayo at yung tanging daan tungo sa tunay na kagalingan at kaligtasan ay ang pagharap sa pinakapangit nating katotohanan, gaano man ito kahiya sa paningin ng lipunan. Napakalalim niyan. At dito ko gustong ibato yung hamon sa pag-iisip para sa iyo na nakikinig sa amin ngayon. Kung i-apply natin yung metapora ng horror house sa sarili mong buhay, ano-anong mga problema ang pinoproblema mo ngayon na hindi pa naman totoong nangyayari? Mapapaisip ka talaga eh. Oo. Ano-anong posibleng sako na o pagkabigo sa trabaho o pamilya ang bumabababag sa iyo sa gabi? Baka kasi, tulad ng mga nagbabayad sa amusement park, ikaw rin mismo yung pumili na pumasok sa sarili mong ilusyon ng takot. Oras na siguro para ikaw na mismo ang magbukas ng mga ilaw at mapagtantong hawak mo yung kontrol. Magandang realization yan. At bago tayo magtapos, gusto kitang iwanan ng isang huling katanungan. Isang malalim na sitwasyon na ibinubunsod ng mga dokumentong ito na hindi direktang nasasagot sa pang-araw-araw nating lohika. Ano yon? Isipin mo ito. Paano kung sa mismong sandaling ito, ang lahat ng iyong pinakatatagong sikreto, yung mga kasalanang ayaw mong malaman ng kahit sino, yung mga bagay na kinahihiya mo ng sobra, ay bigla na lang isa publiko nang walang anumang babala para makita ng lahat ng taong kilala mo. Nakakatakot yun, ah. Ang ibubunga ba nito ay purong kahihiyan na tuluyang dudurog sa iyong pagkatao? O, sa kabilang banda, ito ba ang magiging iisang susi para tuluyang kang makalaya mula sa lahat ng uri ng takot at lumabas ka ng nangangiti dahil wala ka na ni isang bahagya na dapat pang itago? Pag-isipan mo yan hanggang sa susunod nating paghimay ng impormasyon.